Hello, what's up mga kamaning magnet? Alamin natin ang mga pampaswerte sa pitaka mo para ang pitaka mo ay hindi maubusan ng pera. Ang mga pampaswerte na to ay nasa tahanan mo lamang. Makikita mo sa bahay mo o kaya naman sa labas ng bahay. Di mo na kailangan gumastos. Una sa listahan, alamin muna natin ang mga bagay na hindi dapat ginagawa sa pitaka. Huwag mo itong lalagyan ng napakaraming resibo. Ito kasi ang mamamanifest mo. Kung ang resibo na nasa pitaka mo ay mga bills, bayarin o kaya naman ay mga bayarin sa kung saan saang bagay. Huwag ka ring maglalagay ng listahan ng pagkakautang. Kung ayaw mong yan ang mamanifest mo sa iyong buhay, iwasan mo ang paglalagay nito sa pitaka. Iwasan mo rin na gawing marumi ang pitaka mo o kaya naman ay ipatong kung saan na marumi. Alam mo ba kapag iningatan mo ang pitaka mo, pag-iingat din to sa pangkabuhayan at blessing na darating sa iyo. At una nga sa listahan na pwede mong ilagay na pampaswerte sa iyong pitaka ay ang asin. Pwede kang maglagay ng konting asin para ang mga pitaka mo ay matanggalan ng negatibong enerhiya. At kapag ang pitaka ay natanggalan ng negatibong enerhiya, ang kasunod nito ay pagpasok ng maraming blessing sa iyong pitaka kung saan dodoble ang kita mo sa anumang bagay na ginagawa mo sapagkat ang asin ay napakalakas magtanggal ng negatibong enerhiya. At kapag natanggal niya ang mga negatibong enerhiya niyan, ang kasunod nito ay pagpasok ng maraming blessing. At ang maraming blessing niyan ay magbibigay ng pagbabago sa takbo ng iyong pamumuhay. Kaya naman kahit asin lang yan, ang laking bagay. Pero huwag mo namang dabihan. Busikan mo lamang ng konti ay okay na. Siswertihin ka na. Pangalawa sa listahan na pwede mong lagay para ikaw ay swertihin sa buhay ay walang iba kundi ang basil. Alam mo bang ang halaman na basil ay malakas din mag-attract ng kaperahan sa iyong buhay? At kahit isang piraso lamang nito ang ilagay mo sa pitaka kung saan sa loob ng pitaka mo ito'y mag-a-attract ng pera. Magugulat ka na lamang na lahat ng ginagawa mo ay nagkakaroon ng maraming blessing. Maraming pumapasok na opportunity at may kumakatok sa tahanan mo upang magbigay ng magandang oportunidad sa iyong buhay. Ang lahat ng yon ay dahil nga may basil ka sa iyong pitaka sapagkat ang basil ay isang pangpaswerte na maaari nating ilagay sa ating pitaka upang mag-attract ng maraming swerte sa ating mga buhay. Kaya kung may basil ka dyan, isang dahon ng basil lamang ay sapat na para ang pitaka mo ay swertihin at mag-attract ng pera. Siyempre, hindi mawawala ang dahon ng laurel. Kung gaano kaswerte ang basil ay ganun din naman ang dahon ng laurel. Sapagkat ang dahon ng laurel ay tinatawag nating laura kung saan ito itinuturing na pera. At ang perang katumbas ng dahon ng laurel ay mapapasa iyong buhay kapag ito ay nasa loob ng iyong pitaka. Isang piraso ng dahon ng laurel ay sapat na upang makapag-attract o makapagbigay ng swerte sa iyong buhay. At kapag ang dahon ng laurel na yan ay kulay-gulanit na o sira na, palitan mo na ng bago. Basta't ang mahalaga, palaging may dahon ng laurel ng pitaka mo para sa ganun ang pitaka mo ay mag-attract ng blessing o pera. At ang dahon ng laurel na yan ay bulungan mo rin sa tuwing inilalagay mo sa pitaka. At ang pagbulong mo dito ay katumbas din ng katuparan ng lahat ng ninanais mo. Siyempre, hindi mawawala ang mga shells. Pumupunta ka ba sa mga beach? Pwede kang mag-uwi kahit isang piraso at ilagay mo sa pitaka mo. Ang mga shells na yan ay malakas din mag-attract ng pera kapag inilagay mo to sa pitaka mo o kaya naman sa bag mo at bulungan mo to ng iyong mga kahilingan. Ang mga kahilingan mo na to ay matutupad at mangyayari sa buhay mo. Kaya naman napakahalaga rin na maglagay tayo ng mga pangpaswerte nito para naman ang buhay natin ay kahit papaano ay makapag-attract ng swerte, abundance and prosperity. Hindi ko naman sinasabi na
ito na ang paniwalaan mo, ngunit wala naman mawawala kung gagawin mo ito, sapagkat ang mangyayari lamang naman sa iyo ay pagbabago ng takbo ng pamumuhay at ang swerte ay patuloy na darating sa buhay mo. Lalo na at maraming nagsasabi at marami nang nakagawa nito at sila ay sinuwerte. Siyempre, hindi rin mawawala sa listahan ang bigas. Alam mo bang ang bigas ay tinatawag na kasaganahan, kung saan kapag ito ay nasa pitaka mo ay magkakaroon ka rin ng kasaganahan. Hindi naman kinakailangan marami. Bumilang ka lang ng 21 pieces o 21 bilang o butil ng bigas. Ilagay mo ito sa pulang tela at pagkatapos ilagay mo sa pitaka. Ang butil ng bigas niyan ay mag-a-attract ng kaperahan sa iyong buhay, kasaganahan, pagkakaroon ng prosperity and abundance na siyang inaasam-asam. Kaya huwag kang magpapawala nito sa iyong pitaka, at kapag ito ay lumuma na o naging brown, palitan mo na. Sapagkat kapag ito ay nasa loob ng iyong pitaka, ang kasaganahan at kaswertehan ay mapapa sa iyong buhay. At syempre, meron ding tinatawag na kaswertihan ang mga oregano. Kapag may oregano ka, kahit isang piraso rin sa pitaka mo, parang katumbas din to ng basil o kaya naman ay dahon ng laurel. Ang oregano ay nagpapasok din ng swerte sa iyong buhay. Ang kaswertehan ay ibibigay din sa iyo. Kaya naman kung wala kang basil o dahon ng laurel, isang piraso lamang ng oregano ay sapat na upang ang atraksyon sa swerte, prosperity and abundance ay mapa sa iyong buhay. Kaya naman napakaswerte rin ng oregano at marami rin gumagawa at sinuwerte naman sa kanilang mga buhay. Kaya naman kung meron kang oregano sa harapan ng bahay mo, kumuha ka lamang ng isang piraso at ilagay ito sa pitaka mo. At natitiyak ko sa iyo ang pagswerte ay darating at sasapit sa iyong buhay. Maa-attract at mamamanifest mo to. Siyempre, hindi mawawala ang money amulet. Alam niyo bang ang money amulet na nasa pitaka mo ay nagdudulot din ng kaswertehan? Ilagay mo to sa isang tagong lugar kung saan hindi makikita ng kahit sino man, sapagkat ang binibigay nitong swerte ay walang katumbas. Na kapag ito'y nasa loob ng iyong pitaka, siguradong siswertihin ka at ang buhay mo ay sasagana. Kaya naman huwag ka magpapawala ng money amulet kung gusto mong swertihin sa buhay at hindi mo maranasang nauubusan o nasasairan. Siyempre, ang mga ito ay swerte. Pwede kang pumili kahit alin dyan at isa lamang. Huwag mo namang ilagay ang lahat ng yan. Pumili ka lamang at lahat naman yan, kahit alin dyan sa mga pampaswerte na yan ang mapili mo, lahat yan ay swerte.